6,281. Napabulala si Truett, tama ka. Si James naman. Siya ay nakikipaglaban sa napakaraming walang kapantay na mga powerhouse at Grand Patriarch na nag-iisa. Maluhaluhang sinabi ni Zitlali, nakaakit siya ng Destruction Heavenly Tribulation. Handa siyang lumaban hanggang kamatayan. Kaya pala ayaw niyang makialam kami. Naikuyom ni Truett ang kanyang mga kamao at sinabing, James. Hindi, kailangan ko siyang iligtas kahit papaano. Pagkatapos magsalita, tumalon si Truett sa hangin. Gayunpaman, 2 gininto ang sinag ng liwanag ang mabilis na pumigla sa kanya pabalik sa lupa. Galit na inangat ni Truett ang kanyang ulo at nakita ang 2 celestial sages na umaaligid sa kawalan. Nagulat siyang nagtanong, bakit niyo ako pinipigilan? Sumagot ang earthly sage, ito ay hiling ni James. Hiniling niya sa amin na pigilan ka sa pag-alis sa lugar na ito anuman ang mangyari. Bumantong hininga ang celestial sage, na nagsasabing, hindi ninyo dapat hayaang masayang ang kanyang mabuting hangarin at pagsisikap. Umungol si Truett, huwag. Napagkasundoan naming ibahagi ang aming mga kapalaran. Hindi ko kayang panuurin siyang ipagsapalaran ang kanyang buhay mag-isa. Tumingin si Zitlali sa 2 pantas at sinabing, hindi kami magpipigil kung patuloy mo kaming haharangan. Hindi mo maiintindihan kung gaano siya kahalaga sa atin. Sa sandaling matapos magsalita ang mag-asawa, itinaas ng mga pantas ang kanilang mga kamay, at lumitaw ang 2 gintong sinag upang bumuo ng isang napakalaking kalasag upang bitag sila. Tumango si Truett, ikaw. Kung may mangyari man sa kanya, hinding-hindi ko kayo mapapatawad. Galit ding sumigaw si Zitlali, napakatigas ng ulo. Nagkatinginan ang 2 pantas na walang magawa. Ang celestial sage ay nagtanong, kami ba ang matigas ang ulo? Sinabi ng earthly sage, naiintindihan ko ang kanilang damdamin. Sa ngayon, dapat tayong lumaban para sa kanila. Huminga ng malalim ang celestial sage at tumango. Tapos, sabi niya, please just stay here, Truett. Kami na ang bahala. Pagkatapos magsalita, agad na nawala sa lugar ang 2 pantas. Sina Truett at Zitlali naman ay nakulong sa light shield at hindi na nakatakas. Samantala, si James ay nasa labas ng Telfervo Hall, na sinira ang 3,600 itim na Tai Chi diagram. Kaagad pagkatapos, mabilis niyang nilamon ang kanilang historical power. Pakiramdam niya ay biglang napuno ng enerhiya ang buong katawan niya. Pagkatapos, sumugod siya sa formation. Mga kulay abong ulap at mga huni ng 10,000 kampana. Ang Marcy Ice Combat Form na lumalampas sa Genesis Power. Nirvana Golden Bones at isang Quasar Second Body. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Ang Years 1 Genesis Bell ay nad-oble ng 10,000 beses at nagsimulang tumunog ng malakas. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Lumutang si Lizzie sa likuran niya, na nagliliwanag ng nagniningas na pulang ilaw. Mabilis na lumaki ang kanyang katawan, at naging isang magandang babae na mas matangkad kay James. Sa sandaling iyon, na-activate ni James ang kanyang potensyal na kapangyarihan mula sa Dailcon mentality. Napaglabanan mo ang Destruction Heavenly Tribulation at nagising ang 20% ng kapangyarihan ng Ultimate Golden Body. Maaari mong ganap na lalamunan ang mga kapangyarihan ng matatandang lalaki na ito upang labanan ang nakakadurog na buto sa langit na kapigatian ngayon. Itinaas ni James ang kanyang ulo, ipinakita ang kanyang mga mata na pula sa dugo. Magulo ang kanyang buhok, at puno ng galit ang kanyang gwapong mukha. Bagamat ang Destruction Heavenly Tribulation ay lubhang nasugatan sa kanya, alam niya na ito ay isang pagpapala sa disguise. Kung tutuusin, tumaas ang kanyang lakas, at nagkaroon siya ng lakas upang talunin ang kanyang mga kalaban, na mayroon ding matinding pinsala. Panahon na nating ipakita sa kanila kung ano tayo. Ang pinakamasamang sitwasyon ay ang mamatay tayong magkasama. Dahan-daang itinaas at ibinuka ni James ang kanyang mga braso, na ginawa mula sa Judgment Side at Nether Demonic Sword. Hindi mabilang na ginto at itim na sword lights na naglalaman ng historical curse magic ang tumago sa formation. Sigaw ni Zayden, hindi maganda. Buong lakas siyang lumapit sa amin. Magtulungan tayo para basagin ang formation.
Pagkatapos magsalita, naglabas ng nakakatakot na Genesis at Historial Power ang buong katawan ni Zayden. Ang iba pang mga powerhouse na nakulong sa kanya ay hinimok din ng kanilang supernatural powers at winasak ang porma sayon ng sama-sama. Kaagad pagkatapos, lumukso sila sa hangin at naglunsad ng matinding pag-atake laban kay James. Iba't ibang uri ng pag-atake ang dumaan kay James. Ipinatawag ng mga powerhouse ang kanilang Genesis at Historial powers, pagkatapos ay itinapon ang kanilang supernatural powers. Gayunpaman, mabilis na naiwasan ni James ang kanilang mga pag-atake. Kahit na siya ay kinubkob, si James ay mahinahong pumailan lang sa kawalan. Ikinumpas niya ang kanyang kamay, at maraming ginto at itim na higanteng mga espada ang lumitaw. Pagkatapos, nagpakita sila sa isang malawak na Tai Chi formation, na agad na nahuli ang grupo ng mga powerhouse. Habang umiikot ang Tai Chi formation, hindi mabilang na sword energies ang dumagsa sa mga powerhouse. Ang mga nakaligtas na powerhouse at Grand Patriarch ay nagmamadaling ginamit ang kanilang supernatural powers para harangan ang mga pag-atake. Sila ang mga nangungunang powerhouse sa Genesis Worlds ngunit hindi nila maiwasang makaramdam ng kawalan. Hindi makakalaban ni James ang sinuman sa kanyang mga kalaban kahit na magkaroon siya ng 10,000 beses sa kanyang kasalukuyang cultivation rank. Ginamit niya ang lakas ng kanyang ultimate golden body at pinigilan ang mga ito. Ang mga powerhouse ay malubhang nasugatan, at ang kanilang lakas ay nabawasan ng malaki pagkatapos na atakihin ng Heavenly Tribulation. Sapat na ang kahanga-hanga para sa kanila na nakaligtas sa Destruction Heavenly Tribulation. Nababalisa sila, alam nilang kailangan nilang harapin ang pangalawang pag-atake ni James. Mas naging matapang si James habang lumalaban. Ang kanyang Marcy Ice power ay tinanggihan ang dalawa sa mga dakilang patriarka. Bigla niyang iniunat ang kanyang kamay para sunggaban ang isang sugatang babaeng Grand Patriarch. Hinawakan niya ang kanyang ulo at pagkatapos ay sinimulang i-absorb ang kanyang enerhiya. Binalot ng Historial Curse Magic at Quasar Lightning ang babaeng Grand Patriarch. Napahiyaw siya pero hindi siya makawala. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Agad namang kumilos si Lysia na nasa likod ni James. Sumanib ang katawan niya sa espada, pagkatapos ay sinugod ang maputing buhok na matanda. Boom! Isang bumubulusok na galit wind ang tumagos sa kawalan. Si Lysia, na nag-transform sa isang sword light, ay sinaksak ang puting buhok na matanda. Nang inag ang katawan ng maputing matanda, pumikit ang mukha sa sakit. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Pagkatapos, sinisingil niya si Lysia, na naging sword light. Sa sumunod na segundo, 4 na kamao pa ang lumipad sa Lysia, napilit siyang pumipigil sa depensa. Nang makita ang isa pang malaking kamao na nakatutok kay Lysia, mabilis na ikanaway ni James ang kanyang kamay. Isang bakas ng historial power ang lumabas sa kanyang palad at tumama sa mapuputing buhok na matanda. Boom! Ang maputing buhok na matandang lalaki ay nagluwa ng isang subo ng dugo. Nakatingin kay James na gulat, napabuntong hininga siya, kaya mong kontrolin ang historial power. Wala nang espesyal si Genesis. Ngayon, mamatay ka na. Itinaas ni James ang kamay at hinampas ng palad ang babaeng Grand Patriarch. Isang historial energy orb ang lumabas sa kanyang ulo, at mabilis itong nilunok ni James. Nadagdagan na naman ang kapangyarihan ni James. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang kamay para sunggaban ang maputing buhok na matanda. Mapangahas! Demonyo ka! Galit na galit ang maputing buhok na matanda. Sa sumunod na segundo, isang gintong liwanag ang lumabas sa kanyang katawan. Walang saysay na patuloy na lumaban, sagot ni James, at pagkatapos ay nagpakita siya sa harap ng matandang lalaki sa isang iglap. Sumigaw ang matandang lalaki, ikaw. Bago pa niya matapos ang pagsasalita, hinawakan ni James ang kanyang leeg at binuhat siya mula sa lupa. Sa ganoong malubhang pinsala, ang iyong lakas ay mas masahol pa kaysa sa isang tao sa tuktok ng Years One Dale Ranks 9th Tribulation kahit na ikaw ay nasa Quasi-Dalecon. Bakit ang tigas mo? Pagkatapos, pinaandar ni James ang kanyang kapangyarihan at nagsimulang sumipsip ng enerhiya. Sir Hubert. Sumugod si Zayden at galit na hinampas si James.
Gayunpaman, ang itim at gininto ang sword lights ay tumama sa kanya. May butas sa buong katawan ni Zayden. Nanginginig siya, ngunit hindi ito naging hadlang sa paglapit kay James. Hindi mabilang na parang multo na mga kopya ng palad ang tumagos sa kalangitan. Napilitan si James na katukin ang maputing buhok na matanda. Pagkatapos, ang kanyang itim at puting liwanag ay sumabog mula sa kanyang katawan. Nag-away silang dalawa dahilan para manginig ang paligid. Ang kapangyarihan ng kanilang historial power at genesis ay tumagos sa lugar. Nagluwa ng dugo ang mga powerhouse sa Years 1 Dale Ranks 9th Tribulations Peak. Maging ang mga dakilang patriarch sa Quasi-Dale-Con ay napilitang umatras dahil sa malawak na kapangyarihan. Si James at Zayden ay umindayog sa isa't isa, nagpalitan ng daan-daang libong galaw sa isang kisap mata. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Pinatatag ni Zayden ang kanyang katawan, at isang gininto ang liwanag ang sumabog upang labanan ang hindi mabilang na ginto at itim na sword energies. Sa sandaling iyon, matatag siyang nakatayo sa kawalan na parang Diyos ng digmaan. Sa sandaling iyon, si James ay natatakpan ng itim at puting liwanag. Siya ay nakatayo sa itaas ng isang Tai Chi diagram, na nagniningning na may isang malakas na espiritu ng pakikipaglaban. Nanginginig na sigaw ni Zayden, "We've no grievances, James." Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Bakit ka naglalabas ng kalokohan? Isang kaakit-akit na boses ang biglang nagmula sa kawalan. Bumalik si Dark Thea na kanina pa umalis sa bilis ng liwanag. Pagkakita pa lang ni James kay Dark Thea, nagbago agad ang ekspresyon ni Zayden. Nagtatakang tanong ni James, "Bakit ka bumalik?" Lumitaw si Dark Thea sa tabi niya sa isang iglap at nagtanong, "Kumusta ang sugat mo? Nasaktan ba ng kagat ang alinman sa iyong mga vitals? Hindi naman makakaapekto sa mga aktibidad ng wedding night natin, di ba?" Hindi nakaimik si James. Tinitigan ni Dark Thea si James at sinabing, "Nagtatanong ako." Huminga siya ng malalim at walang magawa, "Hindi ka na dapat bumalik." Mayabang na sabi ni Dark Thea, "We agreed to fight them together. Paano ako makakatakas? At saka, saan ako makakahanap ng ibang lalaking clumsy at adorable na katulad mo na makakasama ko sa gabi ng kasal ko kung mamatay ka?" Natigilan si James. Nabalitang walang awa si Dark Thea. Kahit na hindi niya nabawi ang kanyang mga alaala, hindi siya umatake ng walang habas. Kahit na siya ay isang demonyo na sinusubukang sirain ang lahat, si James ay handa na ipaglaban siya. Sa kabutihang palad, ang walang katulad na mga powerhouse na ito ay malubhang nasugatan ng Destruction Heavenly Tribulation, at ang kanilang lakas ay nabawasan ng malaki. Sa lakas ni Dark Thea, dapat kaya niyang makipaglaban. Bumulong si James, malapit na ang ikalawang kapigatian. Ang makalangit na kapigatian na nakakadurog ng buto na mas malakas kaysa sa Destruction Heavenly Tribulation, mahinang sinabi ni Dark Thea, "Mapanganib ngunit matalino sa iyo na gamitin ang Destruction Heavenly Tribulation para saktan sila. Gayunpaman, tila nakalimutan mo na ang Heavenly Tribulations ay hindi nakakaapekto sa akin. Kung gusto mo silang patayin, kakailanganin mo ang suporta ko." Nagulat si James sa sinabi niya. Bigla niyang naalala si Dark Thea ay ang Dark Heavenly Path at ang reincarnation ng Yin Governor. Kaya naman, hindi siya naapektuhan ng Heavenly Tribulations. Sa madaling salita, ang bone-crushing Heavenly Tribulation ay makakatulong na mapawi ang kanyang krisis at gawing mas malakas siya, na magbibigay sa kanya ng lakas upang maalis ang grupo ng mga powerhouse. Sa pag-iisip nito, puno ng fighting spirit ang puso ni James. Kung ganoon, magsanib puwersa tayo. Nang matapos siyang magsalita ay iniunat niya ang kanyang mga kamay. Isang bakas ng historial power at Marcy Ice Power ang lumitaw, at pagkatapos ay umaksyon siya patungo kay Zane. Agad na namumulaklak ang purple-pink na liwanag ni Dark Thea, pagkatapos ay napakita sa libo-libong illusory palms. Kinilabutan si Zane matapos makitang magkatrabaho silang dalawa. Nagmamadali niyang ginamit ang kanyang supernatural powers upang labanan ang pag-atake ngunit napilitang umatras ng hakbang-hakbang. Sa pagkakataong iyon, isang matandang lalaki na may umaagos na puting buhok at isang ethereal aura ang lumapit mula sa likuran ni Zane.
Nag-zoom siya patungo sa kanila sa mabilis na bilis. Pagkatapos, ang kanyang katawan ay biglang nadobol sa 10,000 clone upang palibutan sina James at Dark Thea. Kaagad pagkatapos, itinulak niya ang kanyang palad pasulong, at hindi mabilang na mga pag-atake ng Historial Palm ang tumagos sa kawalan, na naging sanhi ng pag-crack ng nakapalibot na espasyo. Agad na hinarap ni James ang matinding pag-atake. Ang kanyang ultimate golden body ay sumabog na may nakakatakot na itim at puting liwanag, ngunit siya ay nasugatan sa kabuuan. Sa mahinang pag-ungol, niluwan ni James ang ilang subo ng dugo. Pagkatapos, sumuray-suray siya at bumagsak mula sa hangin. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Pagkatapos, pumailan lang siya sa hangin at tinapakan ang libo-libong pag-atake ng palad. Ang mga pag-atake ng palad ay na-redirect sa lupa at agad na sumabog, na nagdulot ng malakas na dagandong. Nayanig ang paligid matapos lumala ang mga pagsabog at pagkasira sa punong tanggapan ng Skynet. Nabasag din ang Genesis region. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Mahinang tanong ni James, "That was so powerful. Sino ang matandang iyon?" "Zolani Leander." Sumimangot si James at nagtanong, "Mas malakas ba si Zolani kaysa kay Xander?" Mataimtim na sinabi ni Dark Thea, "May 10 napakalakas na magsasaka sa Genesis Worlds. Pumangalawa sa kanila si Franciscus. Sina Herodias, Zolani at Azert Sunlord ay nasa ikatlo, ika-4 at ika-5 pwesto, ayon sa pagkakabanggit." Nagtanong si James, "Sino ang numero 1? Umiling si Dark Thea at sumagot, "Hindi ko alam. Kung sino man ito, siya ay palaging napaka-misteryoso at halos hindi nagpapakita sa publiko. Walang nakakaalam kung saang sekta o puwersa galing ang powerhouse na iyon." Isang figure ang agad na pumasok sa isip ni James, at sumili ang isang nakakalokong ngiti sa kanyang mukha. Tanong ni Dark Thea, "Anong meron sa ekspresyon na yan? Anong pinaplano mo?" Bahagyang ngumiti si James at sumagot, "Gaano man siya kalakas, tutulungan niya akong labanan ang nakakadurog ng buto sa langit na kapigatian." Tumawa si Dark Thea, tumango, at sinabing, "Iyan nga ang pinakadakilang sandata natin. Kahit na hindi ako tiwala sa pagpatay sa kanya, dapat kong masugitan si Zolani sa tulong ng kapigatian." Samantala, nag-hover si Zolani sa kawalan. Itinaas niya ang kanyang kamay, at isang malakas na puwersa ang bumalot kay Zayden, na agad na gumaling sa karamihan ng kanyang mga sugat. Tumingin si Zayden kay Zolani, sinabing, "Sa wakas nandito ka na, matandang lalaki." Malamig na sinabi ni Zolani, "Naranasan mo na ang mga pagbabago sa buhay ngunit pinaglalaroan ka ng isang kabataan. Ganyan ba kayong tanga?" Napayuko si Zayden sa hiya. Isang medyo may edad na lalaki ang dahan-daang lumapit at huminto sa tabi ni Zolani. Hindi sila tanga. Minamaliit nila ang kanilang mga kalaban, iniisip ang isang maliit na nilalang sa Years One Dale Ranks 8th Tribulation's Peak at hindi sila maaalis ng Dark Heavenly Path. Hindi nila inasahan na ang kanilang mga kalaban ay magiging napakalakas at sapat na tuso para gamitin ang Tai Chi Tribulation para masaktan sila. Pinandilatan ni Zayden ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at sinabing, "Nasaklo ng Heavenly Tribulation ang buong formation, at wala kaming matakasan. May paraan ka ba para sugpuin sila sa ganoong sitwasyon, Azert?" Kalmadong ngumiti si Azert at itinaas ang kamay para ipatawag ang dalawang isda, isang itim at isang puti. Napabulalas si Zayden, "Ay, tama. Ang isda ng yin-yang. Paano ko makakalimutan na pinagkadalubhasaan mo rin ang Tai Chi Formation, na kayang labanan ang mga kapigatian." Inihagis ni Azert ang dalawang isda sa hangin, at mabilis silang nag-transform sa isang itim at puting Tai Chi Formation sa kanilang paligid. Mabilis na nagtipon malapit sa kanila ang mga nakaligtas na powerhouse at Grand Patriarch. "Papasukin mo na rin kami, Sir Azert. Pakiusap, Sir Azert. Mga miyembro din kami ng bagong alyansa. Hindi mo lang kami mapapanood na mamatay. Hindi natin kayang labanan ang bagong kapigatian. Mamamatay tayo." Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Maaari kang magkaroon ng 8. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Pinayagan din sina Gladwin at Yokis sa formation.
Samantala, ang iba pang mga powerhouse at Grand Patriarch na nakaharang sa labas ay nasa kawalan. Malamig na sabi ni Izard, panahon na para mag-ambag ka sa Genesis Worlds. Ang pagpuksa sa dalawang demonyong ito ay maituturing na isang malaking kontribusyon. Aakayin ko ang Team Sect sa mga puwersa ng mga naglalakas loob na tumakas at siguraduhin na ang kaluluwa ng iyong mga disipulo ay mapapawi. Malamig na sabi ni Zolani, kung matalo ka, babayaran namin ang mga sakripisyo mo. Ngayon, dapat nating patayin ang dalawang demonyong iyon at maiwasan ang pinsala sa ating Genesis Worlds. He sounded sonorous at ginawa itong tila isang matuwid na gawa. Gayunpaman, hindi maitago ang kabanalan at kasuklam-suklam sa kanyang mga salita. To put it bluntly, sinasakripisyo nila ang mga hindi nila confidants or subordinate para maubos sina James at Dark Thea. Samantala, ang iba na pinayagan sa Porma Sion ay maaaring gumaling habang naghihintay na matapos ang kapigatian at umani ng mga benepisyo ng kanilang mga sakripisyo. Makabubuti para sa kanila kung mamatay si James sa panahon ng kapigatian. Pagkatapos ng lahat, mayroon siyang ultimate golden body at daan-daang artifacts na maaaring mapabuti ang kanilang mga lakas. Kahit na nakaligtas si James sa kapigatian, ang kanilang sama-samang lakas ay sapat na upang mapabagsak sina James at Dark Thea. Ang mga powerhouse na naiwan sa labas ng formation ay natural na alam ang sitwasyon. Gayunpaman, walang saysay na magalit sila dahil dito. Pagkatapos ng lahat, ang malakas ang namuno sa Genesis World. Dahil binyantaan na sila ni Zolani at Izard, mapapawi ang kanilang mga sekta at trilyong alagad kung sila ay tatakas sa labanan. Isang magandang Grand Patriarch ang nagtaas ng ulo at sumigaw, ito ba ang tinatawag na Righteous League? Ito ba ang nakamit ng bagong alyansa na gustong isulat muli ang mga alituntunin ng mundo sa kanilang mga layunin? Sa pagsasalita, gusto mong magsakripisyo tayo. Whatever. Ang kamatayan ay wala pa rin sa akin. Sana ay tuparin mo ang iyong pangako at huwag pahirapan ang mga alagad ng ating sekta kung tayo ay mamatay. Pagkatapos magsalita, nagpatawag siya ng fluorescent scepter. Pagkatapos, galit na galit niyang sinumpa sina James at Dark Thea, sinusubukang kitilin ang kanilang buhay. Ang iba pang powerhouse na hindi nakapasok sa formation ay kinaladkad din ng kanilang mga nasugatan na katawan at dumungaw kay James at Dark Thea. Inalis ni James ang kulay abong ulap na humaharang sa 1600 puting Tai Chi diagram. Ang mga kislap ng puting kidlat ay tumama mula sa kalangitan at naging mga flame ball, na naglalaman ng mapangwasak na kapangyarihan. Na-activate ang bone-crushing heavenly tribulation, at kalahati ng mga powerhouse na naniningil kay James ay nabalot ng nagliliyab na puting apoy, na naging dahilan upang mapahiyaw sila sa matinding paghihirap. Ipinatawag ni James ang Years-1 Genesis Bell, sinusubukang protektahan ang Dark Thea sa loob nito. Gayunpaman, tuwang-tuwa siyang sumugod upang harapin ang kanyang mga kalaban. Samantala, ang basag na Years-1 Genesis Bell ay nagpakawala ng nakakasilaw na kulay abo pagkatapos maapektuhan ng silver-white flame balls. Nag-hover si Lysia sa itaas ng Years-1 Genesis Bell at mabilis na umikot para lamunin ang mga flame ball. Unti-unti, nagsimulang lumitaw ang isang pahiwatig ng puti sa kanyang nagninangas na pulang ilaw. Biglang nagtanong si James, "Are you okay, Lysia?" Sagot ni Lysia, "Halos hindi ako nakahawak. Hindi ko kayang lunukan lahat. Napupuno na ako." Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Ang Swordlights ay naglabas ng malakas na puwersa at naglabas ng ilang powerhouse. Kasabay nito, winasak nila ang heavenly tribulations na nagmumula sa 1600 puting Tai Chi diagram. Pagkatapos, ang mga celestial sages ay mabilis na lumapit at nagpakita sa harap ni James. Mataimtim na sinabi ng makaunang sage, kung binabalak mong labanan lamang ang kapigatian, mamamatay ka. Dapat mong gamitin ang opensa bilang depensa. Agad na binawi ni James ang Years-1 Genesis Bell. Nilapitan niya ang celestial sages at sinabi, "Iyan ang gagawin ko. Hindi na kailangang makisali kayong dalawa." Nakangiting sinabi ng celestial sage, "Nakaharap ka sa nakakadurog na buto ng langit na kapigatian, James. Kung wala ang aming kapangyarihan ng langit at lupa, hindi kayo makakaligtas sa kapigatian."
Pagkatapos magsalita, ang Celestial Sage ay naging cyan light at tumakbo patungo sa 1600 puting Tai Chi diagram sa kalangitan. Mahinahong ngumiti ang makalupang sage at sinabing, "Sabayan mo kami, anak. Magiging matinding laban ito." Pagkatapos, siya ay naging isang malabo na liwanag ng Terra Power at bumaril sa kalangitan. Nang makita ito, labis na natuwa si James. Agad siyang sumanib kay Lysia, na naging isang higanteng salita na naglalabas ng amethyst gintong liwanag. Pagkatapos, sinundan niya sila, nagmamadaling pumunta sa 1600 puting Tai Chi diagram sa kalangitan. Nagsanib puwersa si James at ang dalawang pantas at binasag ang isa sa mga puting Tai Chi diagram. Pagkatapos, sumugod sila sa pangalawang target sa hindi kapani-paniwalang bilis. Ang tatlo ay malakas na magkasama ngunit patuloy na nasugatan ng nagliliyab na apoy matapos sirain ang isa sa mga diagram ng Tai Chi. Gayunpaman, sinubukan ng mga pantas ang kanilang makakaya upang tumulong. Nagpatuloy sila at sa wakas ay nawasak ang kalahati ng puting Tai Chi diagram. Sa sandaling iyon, isang matipunong figure ang nahulog mula sa langit at nagkataon na nabangga si James. Mr. Yegor! Nagulat si James. Si Yegor ay bumulwak ng isang subo ng dugo. Tapos, ngumiti siya at sinabing, "Oh, ikaw pala. Hindi masama. Nalampasan mo na ang Destruction Heavenly Tribulation." Nang magsasalita na sana si James, biglang tinakpan ni Yegor ang kanyang bibig at sinabing, "Makinig ka sa akin. Pananatilihin naming abala ni Herodias ang Tai Chi, kaya huwag mag-alala. Hanggat hindi siya makapagbuhos ng mas maraming lakas sa mga kapigatian, tataas ang iyong pagkakataong mabuhay. Dapat mong samantalahin ng mabuti ang pagkakataon. Hindi na tayo makakabili ng masyadong maraming oras." Pagkatapos ng lahat, ang batas ng mga landas ay mapapansin sa lalong madaling panahon at darating upang mamagitan. Pagkatapos magsalita, itinaas ni Yegor ang kanyang kamay, pinulupot ang kanyang matuwid na aura kay James at sa Celestial Sages. Pagkatapos, mabilis siyang lumipad muli sa langit. Napagtanto ni James na ligtas siyang nakaligtas sa Destruction Heavenly Tribulation dahil ginulo ni Yegor at Herodias ang Tai Chi. Kung hindi dahil sa kanila, napawi na siya. Matapos malaman ang kanilang mabubuting gawa, nangako si James na babayaran sila. Pagkatapos, mabilis siyang nag-focus sa pakikipagtulungan sa Celestial Sages upang labanan ang hindi mabilang na puting apoy na bola na itinapon ng natitirang puting Tai Chi diagram. Sa matuwid na aura ni Yegor, mabilis na gumaling ang kanilang mga sugat. Biglang naglabas si James ng dalawang Calidum Spiritual Fruits, bumaling sa Celestial Sages, at sinabing, "Kainin mo ito." Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Tumawa ang Celestial Sage at nagsabi, "Binigyan mo kami ng isang mahalagang prutas. Kailangan naming gawin ang aming makakaya." Pagkatapos magsalita, inilabas niya ang divine tool na ibinigay sa kanya ni James. Pagkatapos, ang dalawang Celestial Sages ay naniningil sa isa pang puting Tai Chi diagram. Nakalunok si James ng isang Calidum Spiritual Fruit. Pagkatapos, nag-transform siya bilang isang malaking sword light at sumunod ng malapit sa likuran nila. Nagkaisa ang tatlo at tinalo ang puting Tai Chi diagram. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Ang mga powerhouse na lumalaban kay Dark Thea ay nasugatan matapos kumalat ang shockwave sa kanila. Sinamantala ni Dark Thea ang sitwasyon at mabilis na nilamon ang mga ito, muling pinalakas ang kanyang lakas. Sina Izzard, Zolani at Zayden, na protektado ng Tai Chi Formation, ay may nakakatakot na mabangis na ekspresyon. Naikuyong ni Gladwin ang kanyang kamao at nanginginig na nagtanong, anong meron sa kanya? Paanong hindi man lang siya natatakot sa nakakadurog ng buto sa langit na kapigatian? Malamig na sinabi ni Zayden, parehong sumama sa kanya ang Celestial at Earthly Sage. Hindi ko inaasahan na pupunta ang Skynet sa madilim na bahagi. Mataimtim na sinabi ni Izzard, ginagamit ng Skynet ang lahat ng kanilang lakas para protektahan siya. Kumunot ang noo ni Gladwin at sinabing, ang pinakagusto kong malaman ay kung nasaan sina Yegor at Herodias. Don't tell me naghihintay silang lumabas sa finale. Ngumiti si Zolani at mahinahong itinuro ang langit.
Bulalas ni Gladwin, sinasabi mo bang nasa mas mataas na kapigatian na ang mag-asawa? Sumimangot si Yakis at nagtanong, kahit ang mga dakilang patriarch ay hindi makakarating sa 9th rank heavenly tribulation. Paano posible na sila ay nagtagumpay? Imposible yun. 1/3. Talagang imposible. Mahina hong sabi ni Izert, walang imposible. Tutal ay mga alagad sila ni Turte kaya may Turte power sila. May pribilehiyo silang abutin ang mas mataas na kapigatian. Ang mga powerhouse sa loob ng formation ay napabuntong hininga sa pagkabigla sa simula pa lang, alam nilang hindi lang ito labanan laban kina James at Dark Thea. Ang buong Skynet ay kalaban din nila. Anuman ang halaga, determinado ang Skynet na protektahan silang dalawa. Sina Yegor at Herodias ay umabot pa sa mas mataas na kapigatian upang labanan ang Tai Chi. Biglang naisip kong bakit ligtas na makakaligtas si James sa Destruction Heavenly Tribulation. Sa sandaling iyon, kinakatay ni Dark Thea ang mga powerhouse sa paligid niya. Karamihan sa mga powerhouse na tinanggihan ni Zolani at Izert ay nagsakripisyo at naabsorb ni Dark Thea. Ang katawan ni Dark Thea ay nagbuga ng purple-pink na liwanag, at ang kanyang lakas ay malapit nang maabot ang Dalcon rank. Matapos maabsorb ni Dark Thea ang huling powerhouse, ikinaway niya ang kanyang kamay. Ang divine tool sa kanyang kamay ay agad na tumakbo sa Tai Chi formation. Sumabog ang malakas na pagsabog, pagkatapos ay kumalat ang isang itim at puting liwanag. Nagulat ang mga powerhouse sa loob ng formation. Sumigaw si Yakis, ang demonyong ito. Hindi niya pinagkadalubhasaan ang Dark Heavenly Path ngunit napakalakas na niya. Kapag nagawa na niya, hindi na siya matatalo. Lumingon si Zolani sa mga powerhouse sa likod niya at sinabing, ikaw na. Dapat natin siyang pigilan at pigilan na maunawaan ang madilim na landas sa langit. Kung hindi, ang ating Genesis Worlds ay mapapahamak. Nagkatinginan ng mga powerhouse na may takot na mga ekspresyon. Bagamat pinahintulutan sila sa Tai Chi formation, hindi pa rin nila nagawang takasan ang sinapit ng pagsasakripisyo. Nang makita ang nagbabantang tingin ni Zolani, Zader at Izert, agad na lumipad ang mga powerhouse palabas ng Tai Chi formation para harapin si Dark Thea. Naunawaan nila ng husto ang sitwasyon at matino nilang pinili. Ang mga kahihinatnan ng pagtanggi na umalis sa pagbuo ay magiging libingan. Sa kasamaang palad, ang kanilang mga lakas ay halos katumbas ng mga naunang grupo na lumaban bago sila. Pagkaalis nila sa formation, hindi nila piniling labanan si Dark Thea ng direkta. Sa halip, nagtulungan sila upang lumikha ng isang porma sayon upang bitag siya. Biglang nakaramdam ng pressure si Dark Thea sa kanyang katawan. Nilaslas niya ang kanyang divine tool at sinira ang formation. Sa susunod na sandali, siya ay pumailang lang sa langit. Samantala, si James ay nakikipagtulungan sa mga Celestial Sages upang basagin ang huling puting Tai Chi diagram, na sinira ang mito na ang pagdurog ng buto ng langit na kapigatian ay hindi mabubuhay. Si James at ang Celestial Sages ay nagpakita sa harap ni Dark Thea, na sumali sa paglaban sa mga natitirang powerhouses. Habang tumitindi ang kanilang labanan, nagkaroon din ng matinding laban sina Yegor at Herodias sa Tai Chi. Ito ay isang tunggalian sa pagitan ng mga top-tier na powerhouse. Nang sumugod sina Yegor at Herodias patungo sa Tai Chi, isang nakasisilaw na gintong liwanag ang bumagsak mula sa itaas nila. Sa isang malakas na putok, agad na napalihis ang Turte power ni Yegor at Herodias. Ang mag-asawa ay pinalipad ng 10,000 light years ang layo at malubhang na sugatan. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Tai Chi. Si Yegor at Herodias ay umubo ng ilang subo ng dugo, pagkatapos ay nagpakatatag. Tumingin sila sa unahan at nakita ang isang malawak na gintong kalasag na naglalabas ng makapangyarihang kapangyarihan sa kawalan. May ilang salita na makikitang umaaligid sa kalasag, na nagbabasa Law of Paths. Hinawakan ni Herodias ang kanyang kamay sa kanyang dibdib at mahinang sinabi, sa wakas ay namagitan ng batas ng mga landas. Mag-isa na si James ngayon. Napabuntong hininga si Yegor, kailangan nating maniwala sa kanya. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Ang kalasag, gayunpaman, ay hindi nagkalat at nanatili sa lugar na parang sinusubaybayan sina Yegor at Herodias. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman.
Kaagad pagkatapos, nabuo ang nakakatakot na mga kidlat. Hindi mabilang na kulay abong tela ang nagtipon mula sa lahat ng direksyon at mabilis na nilamon ang mga kidlat. Tumango si Tai Chi, damn it. Iba talaga ang ultimate golden body. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Sa susunod na sandali, ang marahas na kulay abong kidlat ay nahulog sa mga ulap ng kalamidad, na nagdulot ng malalakas na dagandong. Sa sandaling iyon, mahigpit na nakipaglaban si James sa grupo ng mga powerhouse. Bigla niyang narinig ang malalakas na dagandong mula sa langit. Alam ni James na malapit nang matamaan ang totoong nakamamatay na suntok. Ito ang pinaka-nakakatakot at pinakamalakas na kapigatian, ang Annihilation Heavenly Tribulation. Desidido si Tai Chi na patayin si James at manalo sa taya. Haharapin mo muna ang iyong kapigatian. Nagpakawala si Dark Thea ng purple-pink na liwanag at na-neutralize ang Genesis na umaatake kay James. Nang tinakpan siya ni Dark Thea at ng Celestial Sages, mabilis na umalis si James sa larangan ng digmaan. Tinapakan niya ang diagram ng Tai Chi at direktang tumalon sa makapal na kulay abong ulap. Saktong sasampalin na siya, may mahiwagang puwersa ang bumalot sa kanya at hinayla siya pataas. Binuksan ni James ang kanyang mga mata at nakita ang isang figure na nakatayo sa itim at puting ambon sa kanyang harapan. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng Tai Chi. Hindi ko akalain na napakaraming powerhouse ang tutulong sa iyo. Anong uri ng anteng-anteng ang mayroon ka para ipaglaban kanila? Ang galit na boses ni Tai Chi ay nagmula sa lahat ng direksyon. Ngumisi si James, nagseselos ka ba? Umiling si Tai Chi at sinabing, hindi. Naaawa ako sa kanila. Sa tingin ko sila ay nakakaawa. Nilabag nila ang Law of Paths para sa isang nilalang na katulad mo. Babayaran nila sa huli ang halaga para sa pagtulong sa iyo. Kumunot ang noo ni James, alam niyang sina Yegor at Herodias ang tinutukoy ni Tai Chi. Malamig na sinabi ni Tai Chi, alam mo ba kung ano ang mangyayari sa kanila, James? Tumingin ka sa kaliwa mo. Agad na napalingon si James sa gulat at nakita ang isang makulay na gintong kalasag na nagniningning ng mga divine lights. Ang batas ng mga landas. Nagbago ang ekspresyon ni James. Tumango si Tai Chi at nakangiting sinabi, tama. Kapag lumabas na ang Law of Paths, magkakaroon ng kaparusahan. Kahit na hindi mamamatay sina Yegor at Herodias, hindi sila kailanman makapasok sa Declan rank. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Walang ganyanan. Ngumisi si Tai Chi, tumingin ka sa likod mo. Anong ginagawa nila ngayon? Tumingin si James sa kabilang panig ng Law of Paths at nakita ang mag-asawa na nakaupo sa mga posisyong lotus. Ang kanilang mga katawan ay nagbuga ng mahinang gintong mga ilaw, at ang kanilang mga sigla ay mahina. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Sinubukan nilang lapitan si James ngunit agad silang natamba ng Law of Paths. Lalong lumala ang mga sugat ng mag-asawa, at agad silang nagluwa muli ng subo ng dugo. Nag-aalalang sigaw ni James, Mr. Yegor, Lady Herodias. Kasalanan ko ta. I'm sorry sa pagsama ko sa inyong dalawa sa gulo na ito. Mapait na ngumiti si Herodias at sinabi, hindi mo kasalanan. Hindi namin pinagsisisihan ang naging desisyon namin. Sumigaw si Yegor, kailangan mong lampasan ang huling kapigatian, James. Huwag kang mag-alala sa amin. Hindi sila mangangahas na hawakan tayo. Dahan-daang ikinuyong ni James ang kanyang kamao at nagtanong, makukulong ba kayong dalawa ng 20,000 epics? Totoo ba yun? Ngumuso si Yegor, kalokohan. Sinusubukan ng Tai Chi na takutin ka at mag-alala para hindi ka makaligtas sa huling kapigatian. Nakangiting sabi ni Herodias, tama. Gawin mo ang kailangan mo. Ang tatay kong si Turte ay mas mataas ang katayuan sa kanya. Kahit na tumapak kami sa batas ng mga landas, kami ay patatawarin. Nakonsensya si James matapos marinig ang kanilang mga sinabi. Iniwasan nilang direktang sagutin ang tanong niya, ngunit malinaw na totoo ang parusa. Lumingon siya at pinandilatan ng mata si Tai Chi, malamig na sinabi, ano ang gusto mo? Walang pakialam na sumagot si Tai Chi, simple lang. Nais kong makaligtas ka sa kapigatian gamit ang iyong sariling lakas.
Kung may iba kang tutulong sa iyo, hindi magiging maganda ang resulta. Matigas na sabi ni James, "Siyempre, makakaligtas ako sa kapigatian. Kinaladkad mo ba ako dito para lang dito?" Umiling si Tai Chi, na nagsasabing, "Hindi, siyempre hindi. Gusto mo bang gantihan ang iyong tagapagligtas? Kung gusto mo siyang iligtas, papayagan kitang tabyusan ang sarili mo." Kumunot ang noo ni James at nagtanong, "Cut to the chase." Mataimtim na sinabi ni Tai Chi, pahintulutan ang gobernador ng Yin na mamatay muli. Ito ay magpapagaan sa parusa ni Yegor at Herodias. Bukod pa rito, hahayaan kitang makaligtas sa huling kapigatian ng ligtas. Nanatiling tahimik si James at hindi sumagot. Patuloy ni Tai Chi, "Alam ko ang relasyon mo sa kanya, kaya hindi kita pipilitin na patayin siya. Hinihiling ko sa iyo na huwag makialam sa kanyang mga gawain, kasama na ang kanyang buhay at kamatayan. Hayaan siyang harapin ito ng mag-isa. Hindi mo kailangang mag-alala dahil hindi siya maaaring mamatay. Magre-reincarnate na lang siya at magkakaroon ng isa pang pagkakataon sa buhay." Kumunot ang noo ni James at sinabing, "Kung muling magkatawang tao ang aking asawa, ang iyong Tai Chi tribulation ay mawawala ng tuluyan, at hindi na siya magkakaroon ng pagkakataon na maghayganti laban sa iyo, tama ba?" She retorted furiously, "Kalokohan. Wala akong ginawang masama. Bakit kailangan kong dumaan sa Tai Chi tribulation?" Sarcastic na sabi ni James, "Natamon ba ako? Ang marangal na Tai Chi ay sumuwi sa batas ng mga landas at nakipagsabuatan upang saktan ang isang tao. Hindi mo man lang sinunod ang batas ng Tai Chi na iyong binuo. Ikaw ay nagkasala ng isang krimen laban sa mga nilalang sa ilalim ng Tai Chi." Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Ang Law of Paths nakakasilaw na liwanag ay biglang lumabo ngunit hindi gumawa ng anumang aksyon. Napabuntong hininga si James, "Nakikita ko kung paano ito. Ang batas ng mga landas at Tai Chi ay nalalapat lamang sa pagsugpo sa mababang nilalang." Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Dinuraan ni James si Tai Chi at sinabing, "Tinatanggihan ko ang iyong panukala." Umiling-iling si Tai Chi, walang utang na loob. "Ano ang ginawa niya para sa iyo? Bakit mo siya pinipilit na protektahan? Sina Yegor at Herodias ay isinakripisyo ang lahat para sa iyo. Naisip mo na ba kung gaano kasakit ang kanilang titiisin sa loob ng 20,000 panahon? Ang iyong asawa ay dadaan lamang sa proseso ng pagiging reincarnated." Pakli ni James, "Kung hahayaan kong mamatay ang asawa ko, mailigtas ko ba talaga sila? Natatakot ako na hindi mangyayari iyon. Pagkatapos ng lahat, hindi mo kayang kontrolin ang batas ng mga landas." Sa huli, si G. Yegor at Lady Herodias ay madidismaya sa akin at magsisisi sa kanilang desisyon na tulungan ako. Pagkatapos, lumingon si James at sumigaw, "Huwag kang mag-alala, Ginoong Yegor, Ginang Herodias. Gagawin ko ang lahat para iligtas kayong dalawa. Kahit na kailangan kong muling magkatawang tao ng 10,000 beses, ililigtas ko kayong dalawa. Wala akong pakialam kung sino ang dapat kong kalabanan, Diyos man o demonyo, tatanggalin ko sila. Duda ako na ang batas ng mga landas ay tunay na hindi magagapi. Ngayon, nakikipagdigma ako laban sa Tai Chi, sa batas ng mga landas, sa batas ng Tai Chi at sa bawat sekta at puwersa na lumahok sa labanan ngayon. Ipaglalaban ko ang lahat ng mayroon ako at hinding-hindi ko mapapatawad ang sinuman sa inyo." Ang kanyang mga salita ay kumalat sa buong lugar. Hindi lang si Tai Chi at ang Law of Paths ang nakakarinig sa kanya, ngunit ang mga walang katulad na powerhouse sa ibaba nila ay malinaw na nakakarinig sa kanyang mga salita. Galit na galit si Tai Chi, at ang kanyang black and white powers ay umikot ng marahas. Ang Law of Paths naman ay lalong lumabo. Lalong nabigla sina Zolani, Izert, Zayden at ang iba pang powerhouses. Sa sumunod na segundo, si James ay nanumpa sa kaluluwa at tinamaan ang batas ng mga landas. Isang maraming kulay na sinag ang lumitaw at agad na kumalat sa buong kalangitan. Kasunod nito, ang panunumpa ng kaluluwa ay naging mga bola ng enerhiya at kumalat sa bawat sulok ng Genesis Worlds. Sa sandaling iyon, ang batas ng mga landas ay kumikinang ng maliwanag at yumanig ng marahas. Galit man ito o nabigla,
hindi nito mababago ang desisyon ni James. Si Herodias, na nakulong sa batas ng mga landas, ay sumigaw, "Magandang trabaho, Santiago. Sundin ang iyong puso at pumunta sa lahat ng paraan. Huwag hayaang tumigil ang sinuman, kahit ang Tai Chi o ang batas ng mga landas." Sigaw ni Igor, "Ngayon na ang James na kilala ko. Huwag kalimutan. Ikaw ang pinili, ang pagmamalaki ng lahi ng tao. Tayo, mga tao, ay hindi na magtitiis ng pagsupil. Ibabagsak natin itong hindi makatarungang mundo. Nagiging walang ingat ka lang." Sigaw ni Tai Chi, saka nagtaas ng kamay. Tinamaan si James mula sa 9th rank Heavenly Tribulation na parang isa lang siyang balahibo. Sa sandaling mabawi niya ang balanse, ang 8 malalaking Tai Chi diagram sa itaas niya ay nagsimulang umikot ng mabilis. Ilang sandali pa, ang makapal na kidlat ay bumagsak mula sa langit at tumama kay James. Naramdaman ni James na malapit na ang kamatayan. Ang ilaw na tumama sa kanya ay naglalaman ng corrosive power. Ang kanyang ultimate golden body ay sumabog na may itim at puting mga ilaw, ngunit nabuo pa rin ang mga bitek sa kanyang buong katawan. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Plano niyang ibigay ito kay Dark Thea, ngunit nakita niya itong nagmanifest na isang Genesis Black Lotus at papalapit sa kanyang direksyon. Ang Genesis Black Lotus ay umikot at hinihigop ang kulay abong kidlat sa paligid ni James, na naging sanhi ng paglaki nito. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Kasama ang Genesis Black Lotus, nagsimula silang umikot sa paligid ni James at sumipsip ng kapangyarihan ng kapigatian. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Agad namang nagningning ang mga mata ni James. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at inihagis ang pang-anim na matinding curse magic upang i-fuse ang mga light barrier sa masasamang espiritu. Si Zayden, na nasa loob ng Tai Chi formation, ay bumulalas. Ginagamit niya ang Annihilation Heavenly Tribulation para dalisayan ang kanyang masasamang espiritu. Lumingon si Zolani sa 5 Grand Patriarch sa likod niya at sinabing, "Masama ito. Hindi natin siya hahayaang magtagumpay. Ikaw na ang kumilos." Malumanay na sabi ni Izard, "Talaga. Hanggat kaya mong pigilan ang bruha at ang pangalawang katawan ni James, hindi niya magagamit ang Annihilation Heavenly Tribulation." Pagkarinig nito, kumunat ang noo ng 5 Grand Patriot. Alam nilang turn na nila na isakripisyo. Umalis sila sa Tai Chi formation nang walang pag-aalinlangan at sumugod kay James. Sa sandaling iyon, nililinaw ni Dark Thea at Lysia ang kapangyarihan ng kapigatian para kay James nang bigla silang inatake ng 5 Grand Patriarch. Agad na napaalis si Dark Thea, at isang malakas na dagandong ang sumunod sa impact. Tinamaan din ng malakas si Lysia at napawi sa kawalan. "Lishel!" Sigaw ni James, at mas naging bayulente ang black and white aura. Sa sandaling mawala si Lysia, lumipad sa kalangitan ng isang sphere na hawak ng hinlalaki. Hindi pinansin ni James ang mga pag-atake ng Annihilation Heavenly Tribulation at mabilis na hinabol ang globo. Sa sandaling iyon, sinalakay ni Hubert at ng isang maputi ang buhok na matanda kay James sa bilis ng kidlat. Binasag nila ang ilang masasamang espiritu na nagpo-protekta kay James, pagkatapos ay sinugod ang kanyang pangunahing katawan. Boom! Ang pinagsamang pag-atake ng 2 Grand Patriarch, pati na rin ng Annihilation Heavenly Tribulation, ay agad na nagdulot ng matinding pinsala kay James. Nagluwa siya ng isang subo ng dugo, at ang kanyang ultimate golden body ay nagkapira-piraso. Tiniis ni James ang pag-atake at hinawakan ang globo. Pagkatapos, mabilis niyang pinakawala ng huling bahagi ng kanyang lakas para balutin si Dark Thea at i-teleport siya sa kanyang kaluluwa. Tiningnan niya ang kanyang nawasak na ultimate golden body, na nagkapira-piraso na. Ibinuko niya ang kanyang mga braso at sumigaw. Kaagad pagkatapos, isang malakas na puwersa ang lumabas mula sa kanyang nakalantad na mga buto. Unang inakala ni Hubert at ng maputing buhok na matandang mananalo sila. Gayunpaman, sila ay nakulong at natakot. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. ARG. 2 malungkot na hiyawan ang bumalot sa lugar. Ang kanilang mga katawan ay namilipit sa ilalim ng lakas ng pagsipsip, at ang kanilang mga mukha ay namimilipit sa sakit.
Sila ay malapit na sa kanilang mga limitasyon. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Tumingin si Zolani kay Izert at sinabing, sabay-sabay tayong kumilos. Nakontrol na rin niya ang Genesis Black Lotus ng Dark Heavenly Path. Kung papatayin natin siya, maaari nating i-seal ang Dark Heavenly Path at lutisin ang lahat ng problema natin. Napapikit si Izert at sinabing, it's the perfect opportunity. Dalawang ibon na may isang bato. Pagkatapos magsalita, ang tatlong powerhouse ay nagmamadaling lumabas sa Tai Chi formation at sabay-sabay na naglunsad ng mga pag-atake kay James. Agad na lumabo ang langit, at ang kalawakan ay nag-iba-iba ng marahas habang ang kanilang makapangyarihang Genesis ay humampas patungo kay James. Naramdaman agad ni James ang napipintong panganib at tumigil sa pagsipsip ng enerhiya mula kay Hubert at sa maputing buhok na matanda. Pagkatapos, mabilis siyang tumalon sa hangin. Sa susunod na sandali, ang tatlong makapangyarihang puwersa ay sumabog sa hangin. Ang 30 Grand Formation ay nanginginig ng husto, at nagsimulang kumalat ang mga bitek sa porma sayon. Mapangahas. Ang Celestial at Earthly Sages ay nagmamadaling nagsanib puwersa at inatake ang tatlong powerhouse. Nakalimutan na kayong dalawa. Ikinaway ni Zolani ang kanyang kamay, at maraming palad ang nahulog mula sa langit. Pinagsama ng Celestial Sages ang kanilang quixotic energy at binasag ang mga print ng palad sa kalangitan. Sa sandaling iyon, sina Izert at Zayden ay nagpaputok ng libo-libong gintong ilaw patungo sa Celestial Sages, na agad na nabasag ang kanilang quixotic energy. Ang Celestial Sages ay pinaghiwalay at natambas sa malayo. Tumalsik ng dugo ang dalawa pagkatapos ng impact. Galit na sigaw ni James, mga senior. Itigil mo na. Nakalimutan mo na ba ang hiniling ko sa inyong dalawa? Napakunot ang noo ng Celestial Sages habang tumutulo ang dugo sa kanilang mga labi, hindi sumasagot kay James. Muling naglunsad sina Zayden at Izert sa Celestial Sages, sinusubukang alisin ang mga ito. Gayunpaman, sinisingil sila ni James. Agad na itinaas ng dalawa ang kanilang mga ulo sa langit na may takot na mga ekspresyon. Sa susunod na sandali, ang hindi mabilang na kulay abo na kidlat ay nahulog mula sa 8 malalaking diagram ng Tai Chi, sabay-sabay na nakapalibot kina James, Zolani at Izert. Zayden, Izert. Galit na galit si Zolani na nasa di kalayuan. Malungkot na sigaw ang pinakawalan ni Zayden at Izert at napatumba sila sa di kalayuan. Nagmamadaling lumapit si Zolani para protektahan sila, punong-puno ng hindi paniniwala ang mukha. Nakakatakot panoorin sina Zayden at Izert na walang mga braso at duguan ng husto. Natatakot na sinabi ng nasugatan na si Zayden, napakalakas ng Annihilation Heavenly Tribulation. Imposibleng lumaban kung wala ang Ultimate Golden Body. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Makakamit pa rin ang ating layunin. Nanghihinayang sinabi ni Zayden, sayang ang Ultimate Golden Body ay nawasak. Maganda sana kung mabawi natin ito. Pagkatapos niyang magsalita, ang mga kidlat ng kulay abong kidlat ay sumugod sa kanila. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Napilitan silang tumakas sa lahat ng direksyon. Si James, na nasa loob ng Annihilation Heavenly Tribulation, ay mayroon lamang mga gintong buto na natitira. Gayunpaman, ang kanyang mga depensa laban sa kulay abong kidlat ay tumaas pagkatapos na bumuo ng isang kalasag na may historial at Marcy Ice power. Si James ay patuloy na gumagalaw, na nagmaneho ng 8 Tai Chi diagram sa kalangitan upang sundan siya. Saan man dumaan ang Annihilation Heavenly Tribulation, sisirain ito ang lahat sa daan. Isinama ni James ang Hammer, Fennec, ang maraming masasamang espiritu at historial curse magic sa kanyang light shield. Kasabay nito, isinama niya ang isang bakas ng kapangyarihan ng kapigatian sa kanyang mga ginintoang buto upang bumuo ng isang malakas na amethyst gintong puwersa. Pino ng kanyang mga buto ang amethyst gold force at itinulak ito sa bawat bahagi ng kanyang katawan. Unti-unti, sumanib ito sa kanyang historial at Marcy Ice powers upang bumuo ng bagong maraming kulay na kapangyarihan. Naramdaman ni James na ang kapangyarihan ay mas makapangyarihan kaysa sa kanyang historial at Marcy Ice power.
Sa kasamaang palad, hindi niya mahawakan ang kapangyarihan gamit ang kanyang mga kamay at nangangailangan ng isang dosenang divine tools bilang mga medium. Nakita niya si Zayden, na sinusubukang tumakas, at itinaas ang kanyang kamay upang ipatawag ang divine tool. Isang bumulwak ng maraming kulay na kapangyarihan ang bumalot sa sword energy ng divine tool, pagkatapos ay mabilis na tumagos sa katawan ni Zayden. Nagulat si Zayden sa pag-atake at bumagsak mula sa langit. Malamig na sabi ni James, "It works. Bagamat nawala ang aking ultimate golden body, lumikha ako ng bagong kapangyarihan." Tumalikod siya at hinikayat ang Annihilation Heavenly Tribulation kay Zolani at Izert. Kinilabutan sina Zolani at Izert matapos makita ang kulay abong kidlat na papalapit sa kanila. Nagmamadali silang tumakas patungo sa kaligtasan. Nagmura si Izert, halimaw siya. Ang kanyang mga kasalanan ay hindi mapapatawad. Kung mayroon kang lakas ng loob, halika at harapin mo kami. Dapat kang mahiya tungkol sa paggamit ng Annihilation Heavenly Tribulation para talunin kami. Pinandilatan ni Zolani si James, sinabing, halimaw ka talaga. Ang Annihilation Heavenly Tribulation ay tuluyang magpapawi sa iyo. Ang iyong kaluluwa ay madudurog. Ngumisi si James, hindi kayo nakakatuwa. Nang mga sandaling iyon ay biglang nanggaling ang boses ni Thea sa soul space ni James. Paano kung sasabihin ko sa iyo ang isang bagay na masaya? Tuwang-tuwang tanong ni James, hindi ka papatay. Ngumuso si Thea, sino sa tingin mo ako? Malubha lang ang sugat ko at kailangan ko ng ilang oras para gumaling. Kahit na hindi ko maiwasang lumaban, mabibigyan kita ng ilang ideya. Sumagot si James, ano ang plano? Bagaman nawala sa iyo ang iyong ultimate golden body, nasa iyo ang kalasag na ginawa ng kapangyarihan ng iyong mga ginintoang buto at ng bagong likhang puwersa. Hindi ka maaaring sakta ng Annihilation Heavenly Tribulation sa ngayon. Gayunpaman, kung hindi mo kayang sirain ang 8 Tai Chi diagram, hindi mo magagawang i-neutralize ang Annihilation Heavenly Tribulation. Ito ay magiging isang laban ng mental na katatagan at pagtitiis. Kung sino ang unang maubusan ng gasolina ay matatalo sa laban. Dapat mong gamitin ng husto ang kanyang desperasyon para patayin ka. Kung tatakbo ka kasama ang Annihilation Heavenly Tribulation na sumusunod sa iyo, magdudulot ito ng malaking pinsala sa Genesis Worlds. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Ang kanyang ideya ay perpekto. Mawawasak ang Tai Chi kung dulot ng malawakang pagkawasak sa Genesis Worlds. Pinangunahan ni James ang Annihilation Heavenly Tribulation diretso sa Genesis Worlds. Sa daan, maraming lugar ang nawasak ng mga kapangyarihan ng kapigatian. Ang mga kidlat ng kidlat ay tumama mula sa itaas, na naging sanhi ng pagkabasag ng bakuran. Hindi mabilang na mga buhay na nilalang ang namatay ng malubha habang ang kapigatian ay dumaan sa kanilang kalangitan. Parang araw ng katapusan sa kanila. Dinala ni Zolani si Zayden gamit ang kanyang kapangyarihan, samantalang si Izert ay sinundan sila mula sa malayo. Mula sa likuran, nakita nila ang nakakatakot na pagkawasak na nangyari sa kanilang mga mata. Nag-aalalang tanong ni Zayden, anong ginagawa niya? Mataimtim na sinabi ni Zolani, sinisikap niyang sirain ang Genesis Worlds gamit ang Annihilation Heavenly Tribulation, kasama ang ating sekta. Ungol ni Zayden, nababaliw siya. Kailangan natin siyang patayin, kung hindi ay masisira ang lahat. Tanong ni Zolani na may nanginginig na boses, paano natin siya pipigilan? Sino sa atin ang makakalaban sa Annihilation Heavenly Tribulation? Sigaw ni Zayden, kung ganoon, hahayaan ba nating sirain niya ang lahat? May magandang ideya ka ba, Izert? Si Izert na nakasunod sa kanila mula sa malayo ay walang magawang tumingin sa kanila. Hindi niya inaasahan na makakasakit ng ganito kahirap na kalaban. Akala niya ang Annihilation Heavenly Tribulation ay puksain si James sa isang strike lang. Kung tutuusin, nasa peak lang siya ng 8th rank ng Yereswan Dale rank. Sa kanyang pagtataka, ang Skynet at ang Dark Heavenly Path ay humakbang upang protektahan at tulungan siya sa paglampas sa bone-crushing Heavenly Tribulation. Nang walang tumulong sa kanya sa Annihilation Heavenly Tribulation, ang kanyang ultimate golden body ay nawasak sa wakas.
Gayunpaman, gumawa siya ng paraan para matiis ang Annihilation Heavenly Tribulation. Masyado lang siyang matyaga at persegido. Habang nag-iisip ang tatlo para sa isang plano, dumaan si James sa ilang lugar at ginamit ang Annihilation Heavenly Tribulation para sirain ang mahigit 12 sekta. Hindi nagtagal, nakarating siya sa itaas ng Yaqui sect. Nang bumagsak ang mga pag-atake ng Annihilation Heavenly Tribulation, naabot ng Yaqui sect ang kapahamakan nito. Tinamaan ng mga kulay abong kidlat ang maraming nilalang, dahilan upang agad na sumabog ang kanilang mga katawan. Ilang daang powerhouses sa Years 1 Dale Ranks 9th Tribulation ang mabilis na lumipad sa kalangitan ngunit nabura ng sunod-sunod na kidlat. Umalis ka dyan. Mabilis na nagpadala ng mensahe si Izert sa kanyang mga alagad. Umalangaw-ngaw ang kanyang boses sa buong teritoryo ng Yaqui sect. Ang natitirang mga nakaligtas sa Yaqui sect ay mabilis na tumalon sa hangin at mabilis na tumakas. Natuwa si James matapos makita ang pagkawasak. 2/3. Ang kanyang ideya ay perpekto. Mawawasak ang Tai Chi kung dulot ng malawakang pagkawasak sa Genesis Worlds. Pinangunahan ni James ang Annihilation Heavenly Tribulation diretso sa Genesis Worlds. Sa daan, maraming lugar ang nawasak ng mga kapangyarihan ng kapigatian. Ang mga kidlat ng kidlat ay tumama mula sa itaas, na naging sanhi ng pagkabasag ng bakuran. Hindi mabilang na mga buhay na nilalang ang namatay ng malubha habang ang kapigatian ay dumaan sa kanilang kalangitan. Parang araw ng katapusan sa kanila. Dinala ni Zolani si Zayden gamit ang kanyang kapangyarihan, samantalang si Izert ay sinundan sila mula sa malayo. Mula sa likuran, nakita nila ang nakakatakot na pagkawasak na nangyari sa kanilang mga mata. Nag-aalalang tanong ni Zayden, anong ginagawa niya? Mataimtim na sinabi ni Zolani, sinisikap niyang sirain ang Genesis Worlds gamit ang Annihilation Heavenly Tribulation, kasama ang ating sekta. Ungol ni Zayden, nababaliw siya. Kailangan natin siyang patayin, kung hindi ay masisira ang lahat. Tanong ni Zolani na may nanginginig na boses, paano natin siya pipigilan? Sino sa atin ang makakalaban sa Annihilation Heavenly Tribulation? Sigaw ni Zayden, kung ganoon, hahayaan ba nating sirain niya ang lahat? May magandang ideya ka ba, Izert? Si Izert na nakasunod sa kanila mula sa malayo ay walang magawang tumingin sa kanila. Hindi niya inaasahan na makakasakit ng ganito kahirap na kalaban. Akala niya ang Annihilation Heavenly Tribulation ay puksain si James sa isang strike lang. Kung tutuusin, nasa peak lang siya ng 8th rank ng Years 1 Dale rank. Sa kanyang pagtataka, ang Skynet at ang Dark Heavenly Path ay humakbang upang protektahan at tulungan siya sa paglampas sa bone-crushing Heavenly Tribulation. Nang walang tumulong sa kanya sa Annihilation Heavenly Tribulation, ang kanyang ultimate golden body ay nawasak sa wakas.
Gayunpaman, gumawa siya ng paraan para matiis ang Annihilation Heavenly Tribulation. Masyado lang siyang matyaga at persegido. Habang nag-iisip ang tatlo para sa isang plano, dumaan si James sa ilang lugar at ginamit ang Annihilation Heavenly Tribulation para sirain ang mahigit 12 sekta. Hindi nagtagal, nakarating siya sa itaas ng Yoki sect. Nang bumagsak ang mga pag-atake ng Annihilation Heavenly Tribulation, naabot ng Yoki sect ang kapahamakan nito. Tinamaan ng mga kulay abong kidlat ang maraming nilalang, dahilan upang agad na sumabog ang kanilang mga katawan. Ilang daang powerhouses sa Years One Ranks 9th Tribulation ang mabilis na lumipad sa kalangitan ngunit nabura ng sunod-sunod na kidlat. Umalis ka dyan. Mabilis na nagpadala ng mensahe si Izert sa kanyang mga alagad. Umalangaw-ngaw ang kanyang boses sa buong teritoryo ng Yoki sect. Ang natitirang mga nakaligtas sa Yoki sect ay mabilis na tumalon sa hangin at mabilis na tumakas. Natuwa si James matapos makita ang pagkawasak. 2/3. Nadulot ng Annihilation Heavenly Tribulation at mapaglarong umikot sa Yoki sect. Hindi nakatakas ang mga alagad ng sekta at kalunos-lunos na pinatay. Galit na galit si Izert matapos mapanood ang kanyang sekta at nagpunas ang mga alagad. Gayunpaman, wala siyang magagawa para pigilan ito. Hindi makatiis, sumigaw siya, hindi tulad ng Yoki sect na hindi makakasama mo, James. Bakit kailangan mong gawin ito? Nagpatawag si James ng isang divine tool at nilaslas ang lugar sa ibaba niya. Ang natitirang mga gusali sa loob ng teritoryo ng Yoki sect ay gumuho at gumuho sa mga tambak ng mga durog na bato. Mabilis niyang sinundan ng isa pang pag-atake at winasak ang Yoki's Holy Palace kahit na ito ay protektado ng hindi mabilang na mga porma sayon. Nagalit si Izert at agad na sinumpa si James. Sa kasamaang palad, 3 kidlat ang bumagsak sa kanyang direksyon bago pa man siya makalapit. Napatalon siya at pakiramdam niya ay may kamatayan. Napahawak siya sa dibdib niya at tumalsik ng dugo. Sa maputlang mukha, sumigaw siya, ikaw ay mayabang at walang awan na halimaw. Sisiguraduhin kung mamamatay kang kakilakilabot at hindi na magkakaroon ng pagkakataong muling magkatawang tao. Gayunpaman, hindi siya binigyan ni James ng pagkakataon na magpatuloy sa pakikipag-usap. Itinaas niya ang kanyang kamay, at ang isa pang sword light ay tumakbo patungo kay Izert, agad na tumusok sa kanyang katawan. Nang inag ang katawan ni Izert, at bumagsak siya sa lupa. Si Zolani at Zayden ay nanunood na may nakakatakot na ekspresyon. Sa sandaling iyon, hindi man lang sila nag-isip na iligtas si Izert. Sa halip, mas nag-aalala sila kung ang susunod na target ni James ay ang Timea sect. Galit na sabi ni Zolani, kailangan nating magmadaling bumalik sa sekta ngayon din. Kung hindi, masisira ang lahat. Zayden gritted his teeth and said, ano pa ang silbi ng pagmamadali ngayon? Maaari ba nating pigilan siya sa pagsira ng lahat? Nag-aalalang sinabi ni Zolani, masisiguro natin na ang ating mga miyembro sa Years One rank ay makakaalis kaagad. Ito ang tanging epektibong paraan para protektahan ang ating puwersa. Kumunot ang noo ni Zayden at sinabing, tama ka. Tara na. Kinokontrol ng aming sekta ang isang napakalawak na rehiyon ng Genesis. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Saan ka pupunta? Si James, na nasa gitna ng Annihilation Heavenly Tribulation, ay tumawa ng nakakatakot. Pagkatapos, hinabol niya sila. Ang Yoki sect ay wasak na. Nagkalat ang hindi mabilang na mga bangkay kung saan-saan. Ang ilan ay nasunog, at ang ilan ay naputol. Parang impyerno sa lupa. Alam ni Yokis, na bumagsak sa lupa, na selyado na ang kapalaran ng kanilang sekta. Sa huli, nagpasya siyang gawin ang lahat para itago at maiwasan ang sakuna. Nanood si Tai Chi mula sa 9th Rango Heavenly Tribulation. Bukod sa galit na galit ay wala siyang magawa. Alam niyang sinasadya ni James na sirain ang kanyang kaisipan sa pamamagitan ng pagsira sa Genesis Worlds. Hindi niya maiwasang maramdaman na nababaliw na si James. Tumigil ka, Tai Chi. Sa sandaling iyon, biglang nagsalita ang batas ng mga landas. Napabuntong hininga ang Law of Paths, ngunit bakit kailangan mong ipilit? Kung buhay pa o hindi ang gobernador ng Yin ay hindi pa rin tiyak.
Kahit na siya ay nakaligtas, hindi siya maaaring magdulot ng banta sa iyo anumang oras sa lalong madaling panahon, putol ni Tai Chi, na nagsasabing, dapat kong makita siyang muling magkatawang tao. Kung hindi, hindi ako titigil. Galit na sinabi ng Law of Paths, masyado kang matigas ang ulo. Dalawa lang ang pagkakataon mo para suwayin ako. Ito ang unang pagkakataon. Ingatan mo ang sarili mo. Ngumisi si Tai Chi, pagkatapos ay iwinagayway ang kanyang kamay. Ang mga itim at puting sinag ay agad na lumubog sa 8 mga diagram ng Tai Chi. Sa susunod na sandali, ang 8 Tai Chi diagram ay humabol kay James patungo sa Time Sect. Isang bagong alon ng kidlat ang bumagsak mula sa langit. Sa pagkakataong ito, mas malawak pa ang kanilang saklaw. Mamatay. Nang makitang sinusubukan ni James na sirain ang Time Sect, umungal si Tai Chi. Pagkatapos, ilang itim at puting liwanag na sinag ang muling tumama sa mga diagram ng Tai Chi. Ang kulay abong kidlat na nakapalibot kay James ay naging mas siksik at mas malakas. Naramdaman ni James na ang kalasag sa paligid niya ay malapit ng mabasag at mabilis na nagpakawala ng amethyst red light mula sa kanyang katawan upang palakasin ito. Ang mga pag-atake ng Annihilation Heavenly Tribulation ay lumihis mula sa kanyang kalasag at tinamaan ang mga miyembro ng Time Sect sa ibaba niya. Maliban sa bundok Marty Alice, ang 7 bundok ng Time Sect ay naging mga guho. Nahati ang bakuran, at sumabog ang walang laman. Hindi mabilang na buhay ang nawala, at sila ay napawi sa kawalan. Ito ay isang kaunos-lunos na tanawin. Sa sandaling iyon, isang nakasisilaw na liwanag ang lumitaw mula sa punong tanggapan ng Time Sect. Kaagad pagkatapos, isang namumulaklak na puting sagradong lotus ang pumailang lang sa langit at nagpakita sa harap ni James. Ang magandang babae na nakaupo sa puting lotus ay nagtanong, ano ang ginagawa mo, 49? Si James, na nasa loob pa rin ng mga pag-atake ng Annihilation Heavenly Tribulation, ay sumimangot at sinabing, Thea. Siya ang banayad na landas sa langit. Alam ng dalawang matandang umutot na iyon na hindi kanila kayang labanan, kaya ipinadala nila siya. Huwag kang magpapaloko sa kanya. Isang malinaw na boses ang umalingaw sa isip ni James. Natigilan si James. Silang dalawa ay may iisang nilalang. Gayunpaman, ang isa ay nais na iligtas ang Time Sect, at ang isa ay nais na sirain ito. Hindi siya sigurado kung sino ang papakinggan. Hayaan mo akong tulungan ka, 49. Huwag kang mahulog sa madilim na bahagi, wika ni Light Thea, pagkatapos ay nagpakawala ng maliwanag na liwanag sa makapal na kidlat ng kidlat, na agad na nagpababa ng kapangyarihan nito. Nalilitong pinanood ni James ang mga pagbabago. Kaagad pagkatapos, nagpadala si Light Thea ng ilan pang nakakasilaw na sinag ng liwanag sa Annihilation Heavenly Tribulation. Ang kanyang mga kapangyarihan ay nagpakalma sa kapigatian, at ang mga pag-atake ay hindi na kasing marahas at agresibo. Itinaas ni James ang kanyang ulo, kumuha ng 2 kidlat, at hinigop ang kanilang mga kapangyarihan. Nagulat siya nang maramdaman niya ang isang makapangyarihang historial power na dumadaloy sa kanyang katawan. Lumipad siya ng mas mataas sa kalangitan gamit ang kanyang divine tool, dumiretso sa 8 Tai Chi diagram. Ang mga diagram ng Tai Chi ay agad na tumigil sa pag-ikot at nagsimulang mag-buzz ng malakas. Sa sandaling iyon, makabuluhang nabawasan ang kanilang mga pag-atake. Itinusok ni James ang kanyang espada sa isa sa mga diagram ng Tai Chi, at isang amethyst red power ang kumalat sa kabuuan nito. Di nagtagal, sumabog ang diagram ng Tai Chi. Ang resulta ng pagsabog ay nagdulot ng higit pang pinsala sa Time Sect, at isang malaking bilang ng mga buhay na nilalang ang agad na nalipol. Galit na sinabi ni Tai Chi, bakit tinutulungan din siya ng Light Heavenly Path? Nagre-rebel ba siya? Pagkatapos magsalita, itinaas niya ang kanyang kamay, at agad na kinaladkad si Light Thea patungo sa 9th rank Heavenly Tribulation. Galit na tumingin sa kanya si Tai Chi at nagtanong, sino ang nagtanong sa iyo na gawin iyon? Sinusubukan mo bang magrebelde? Bumantong hininga si Light Thea, hindi niya kailangang dumaan sa kapighatiang ito, ngunit ipinataw mo ito sa kanya. Sumigaw si Tai Chi, ako ang nag-set up ng mga kapigatian. Ano ang kinalaman nito sa iyo?
Matuwid na sumagot si Light Thea, hindi mo binigay ang my heavenly path power. Ako mismo ang lumikha sa kanila, kaya hindi ka maaaring makialam sa kung ano ang gagawin ko dito. How dare you? Itinaas ni Tai Chi ang kanyang kamay at akmang sasalakayin si Light Thea. Gayunpaman, biglang lumitaw ang isang gintong liwanag mula sa batas ng mga landas at pumagitna sa kanila. Ang kapangyarihan ni Tai Chi ay tumama sa Golden Light Shield at napalingon pabalik sa kanya. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Hindi mo sila ipinagkaloob sa kanya. Ayon sa Law of Paths, hindi niya kailangang sumunod sa batas ng Tai Chi. Wala kang karapatang parusahan siya. Naglabas ng marahas na puwersa ang katawan ni Tai Chi. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Gayunpaman, dapat mong pag-isipang mabuti ang mga kahihinatnan. Agad na tumahimik si Tai Chi. Ang kanyang dalawang pagkakataon na labagin ang batas ng mga landas ay mga regalong ibinigay sa kanya pagkatapos na gumugol ng maraming taon ng pagsusumikap. Ayaw niyang sayangin sila sa isang bagay na hindi gaanong mahalaga. Bukod dito, kailangan pa niyang harapin si James at ang gobernador ng Ying. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Nang malapit ng durugan ni James ang pangalawang diagram ng Tai Chi, napalibutan siya ng marahas na kidlat. Nang inag ang buong katawan niya matapos hampasin, at ang sakit ay tumagos sa kanyang kaluluwa. Ungol niya at bumagsak mula sa langit. Light Thea immediately cast her powers. Hindi mabilang na nakakasilaw na liwanag na sinag ang bumaril upang mahuli at patatagin siya. Ngumisi si Tai Chi, ang iyong heavenly path powers ay masyadong mahina. Hindi mo siya mapoprotektahan. Biglang nagtanong si Light Thea, paano kung ailay ko ang aking katawan bilang sakripisyo para sa kanya? Ang novel ay i-update araw-araw. Bumalik at magpatuloy sa pagbabasa bukas, lahat. Agad na huminto si Tai Chi. Agad na naglabas ng nakakasilaw na sinag ng liwanag ang Law of Paths at binalot si Light Thea. Batas ng mga landas. Naramdaman ni Light Thea na may mali. Nagbago agad ang ekspresyon ng mukha niya, pero huli na ang lahat. Siya ay nakulong sa lugar. Bumantong hininga ang Law of Paths, tumigil ka, Tai Chi. Ang oras para sa tatlong kapigatian ay tapos na. Galit na sinabi ni Tai Chi, mayroon na akong insight at alam ko kung gaano kalakas si James. Inaasahan ko rin na tutulungan siya ng gobernador ng Ying. Kahit na nang himasok si Nayagor at Herodias, hindi ako masyadong nagulat. Gayunpaman, hindi ko inasahan na ang banayad na landas sa langit, na nakakilala na sa kanyang heavenly path powers, ay tutulong sa kanya. Bakit? Bakit lahat ng tao ay laban sa akin? Ako ba ay talagang isang karumal-dumal na pag-airal? Bumantong hininga ang Law of Paths, naiintindihan ko ang iyong pagkabigo. Ngunit hindi ka pinapayagang magpatuloy sa paggamit ng heavenly tribulations laban sa kanya. Kung hindi, kailangan kong makialam. Umungol si Tai Chi, bigyan mo pa ako ng kaunting oras. Hindi ko siya sasalakayin. Gusto ko lang magkaroon ng ilang salita sa light heavenly path. Sana huwag kang makialam. Tumahimik ang Law of Paths. Maya-maya, kumalat ang nakakasilaw na liwanag na nagpoprotekta kay Light Thea. Matapos mabawi ni Light Thea ang kalayaan, tinitigan niya ang batas ng mga landas at sinabing, "How dare you deprive me of my rights to self-sacrifice?" Biglang sinabi ni Tai Chi, huwag kang gagawa ng katangahan. Walang silbi na isakripisyo mo ang iyong buhay at ang heavenly path powers. Umungol si Light Thea, ginamit mo ang heavenly tribulations para sa personal na mga gawain, Tai Chi. Napakahamak at walang hiya ka. Malamig na sabi ni Tai Chi, wala akong pakialam sa sasabihin mo. Kung gusto mo siyang iligtas, hindi mo kailangang isakripisyo ang iyong sarili. Kung pumayag kang magpasakop sa batas ng Tai Chi at maging isang makalangit na landas sa ilalim ng aking utos, hahayaan ko siya. Nagulat si Light Thea na nagtanong, seryoso ka ba? Ang batas ng mga landas ay nagsabi, kung ikaw ay magiging isang makalangit na daan na kapangyarihan sa ilalim niya, ang iyong mga damdamin ay mapuputol, at kailangan mong talikuran ang pagkakaroon ng iyong sariling kamalayan. Dapat pag-isipan mong mabuti. Galit na sinabi ni Tai Chi, sinisikap kong kunin siya sa ilalim ng aking utos.
Dapat wala itong kinalaman sa iyo, Law of Paths. Tumahimik ang Law of Paths. Tumingin si Light Thea kay Tai Chi at nag-aalalang nagtanong, kaya hanggat naging landas ako sa ilalim ng utos mo, hahayaan mo siya. Tumango si Tai Chi at sinabing, syempre. Ako ang Panginoon ng Tai Chi World. Hinding-hindi ako magsisinungaling sa iyo. Sigaw ni Light Thea, then let him go now. Kapag nagawa mo na, gagawin ko lahat ng gusto mo. Napabuntong hininga ang Law of Paths. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Si James, na malubhang nasugatan, ay bumagsak mula sa langit. Mabilis na tinawag ni Light Thea ang kanyang Heavenly Path powers at nahuli siya. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Ang pagmamahal ko sa iyo ay wagas. Ngayong nasa panganib ka, handa akong talikuran ang aking damdamin para iligtas ka. Pagkatapos nating maghiwalay ngayon, hindi na tayo muling magsasama. Naiintindihan ko ang tama at mali, kaya payapa ang puso ko. Kahit na malungkot akong pumunta, hindi na kailangang umiyak. Kung kami ang nakatakdang maging kami, kami ay magkakasama kahit papano. Punong-puno ng luha ang mukha ni Light Thea. Matapos sumang-ayon na maging isang makalangit na landas sa ilalim ng Tai Chi, tatalikuran niya ang kanyang mga damdamin, pagnanasa, at kamalayan. Mula sa puntong iyon, susundin lamang niya ang batas ng Tai Chi. Sa madaling salita, ang kanyang relasyon kay James ay ganap na matatapos. Kahit na magkita silang muli, hindi niya ito makikilala o may nararamdaman pa rin sa kanya. In the end, hindi kami pwedeng magkatuluyan. Kailangan ko pang mawala ka. Pagkatapos magsalita, isang puting sagradong lotus ang lumabas sa kanyang noo at mabilis na lumipad patungo kay James. Tumango si Tai Chi, anong ginagawa mo? Utol ka ba sa mga salita mo? Umangat ang ulo ni Light Thea at sinabing, gusto ko lang na maalala niya ako. Gusto kong mag-iwan ng marka, patunay na nabuhay na ako sa mundong ito noon. Ikaw. Inabot ni Tai Chi ang kanyang kamay, at agad na pinalibutan ng kanyang kapangyarihan si Light Thea. Sa sandaling iyon, isang nagninangas na pulang buhol ng pag-ibig ang lumabas sa katawan ni Light Thea at kumonekta kay James. Nanginginig na sinabi ni Tai Chi, how romantic. Sa buong buhay mo, siya lang ang inaalala mo. Dahil iyon ang kaso, dapat kong tiyakin na mapupuksa ang iyong malakas na emosyon para sa kanya. Pagkatapos magsalita, itinaas ni Tai Chi ang kanyang kamay at tumawag ng hindi mabilang na mga sinag. Agad silang nag-transform sa lightsabers at tumakbo patungo sa pulang buhol, inabot si James. Sa sandaling iyon, biglang namulaklak ang isang purple-pink na liwanag mula sa katawan ni James at nag-transform sa isang magandang figure. Itinaas niya ang kanyang ulo sa 9th rango Heavenly Tribulation at ikinuyom ang kanyang kamao. Siya ay konektado kay Light Thea at natural na alam kung ano ang nangyayari. Gayunpaman, hindi siya nakialam. Gustuhin man niya, wala siyang lakas para pigilan ito. At the same time, nagkakaroon siya ng dilema sa kanyang puso. Sa totoo lang, pareho sila ng nilalang. Gayunpaman, si Light Thea ang tanging taong may kakayahang pigilan siya. Dapat lipulin at ubusin siya ni Dark Thea para maalis ang potensyal na banta. Gayunpaman, isinakripisyo ni Light Thea ang kanyang buhay para kay James at nagpapasakop sa Tai Chi. Sa sandaling iyon, hindi maiwasan ni Dark Thea na makaramdam ng gulo. Kung magiging tayo, hahanap tayo ng paraan para magkabalikan. Dahan-daang ibinuka ni Dark Thea ang kanyang palad, inilantad ang puting sagradong lotus ni Light Thea. Mabilis na iniligpit ni Light Thea ang puting sagradong lotus, itinaas ang kanyang kamay, at nagpakawala ng purple-pink na liwanag patungo sa Tai Chi. Sa isang malakas na putok, si Tai Chi, na sinusubukang pahirapan ang emosyon ni Light Thea, ay nataman at natisod pa atras. Sumigaw si Dark Thea, napakasuklam mo, Tai Chi. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Kaya niloko mo siya para putulin ang kanyang emosyon para maging isang makalangit na landas sa ilalim ng iyong utos. Hindi pa ako nakakita ng isang walang hiyang tao na tulad mo dati. Nanginginig sa galit si Tai Chi. Napatingin siya kay Light Thea na halos maputol na ang emosyon. Pagkatapos, nagngangalit siya at sumigaw,
Tutulungan din kita na alisin ang isang banta sa hinaharap. Siya ang iyong pinakamalaking kaaway. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Nagpakawala siya ng isa pang purple-pink light sa kapangyarihan ni Tai Chi na nakabalot kay Light Thea. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Gulat na napatingin si Light Thea kay Dark Thea. Pagkatapos, sinabi niya, sa wakas nagpakita ka na. Sigaw ni Dark Thea, ang tanga mo. Paanong ang aking kalahati ay magiging napakatanga? Si Tai Chi ay nagsisinungaling sa iyo. Tapos na ang takdang panahon para sa mga kapigatian. Nakaligtas na si James sa mga kapigatian. Hindi mo kailangang magpasakop sa kanya. Nagulat si Light Thea sa paalala. Bamulong siya, nagsinungaling sa akin si Tai Chi. Bago pa makapag-react si Light Thea, pinakawalan ni Tai Chi ang kanyang kapangyarihan at ikinulong siya. Sumigaw si Tai Chi kay Dark Thea, ang tunay mong kaaway ay ang Light Heavenly Path. Tutulungan ko siyang mapasuko at kunin siya sa ilalim ng aking kontrol. Hindi mo na kailangang makaramdam muli ng pananakot sa pagkakaroon niya. I went through amazing efforts to help. Ngumisi si Dark Thea, sa tingin mo ba madali akong lokohin gaya niya? Pagkatapos mo siyang kontrolin, maaari mo siyang gamitin laban sa akin sa hinaharap. Pagkatapos magsalita, tumalon si Dark Thea sa kalangitan at nagtungo sa 9th rank Heavenly Tribulation. Nang malapit na niyang iwaksi ang mga kapangyarihang nakakulong kay Light Thea, isang maliwanag na liwanag ang sumabog mula sa katawan ni Light Thea. Sa susunod na sandali, ang puting liwanag na sinag ay tumagos sa lugar. Tinamaan si Dark Thea at nahulog mula sa 9th rango na Heavenly Tribulation. Muli siyang nagtamo ng matinding sugat at nagluwan ng mga subo ng dugo. Tumingin siya kay Light Thea at nakita niya itong nakaupo sa ibabaw ng puting lotus. Ang makapangyarihang Heavenly Path powers ay bumalot sa kanyang katawan, at dahan-dahan siyang umangat sa hangin. Kasabay nito, isang pulang Tai Chi diagram ang lumitaw sa kanyang noo. Siya ay opisyal na naging bahagi ng Tai Chi Heavenly Path. Naputol din at nawala ang pulang buhol na nag-uugnay kina Light Thea at James. Tagumpay na tumawa si Tai Chi, at umalangaw ang kanyang boses sa buong lugar. Pinatatag ni Dark Thea ang sarili at tumabi kay James, na nababalot ng nakakasilaw na liwanag. She murmured, "Hoy, gwapong lalaki. Ang iyong lapad ay malapit ng tumakas." Tumigil sa pagtawa si Tai Chi, pagkatapos ay biglang nagpakawala ng isang malakas na puwersa, na mayabang na sinabi, "Bagaman hindi ka mapigilan ng Heavenly Tribulations, sigurado akong may iba pang magagawa. Ngayong nasugatan na kayong dalawa, langgam na lang kayong naghihintay na katayin." Pagkatapos magsalita, pinitik ni Tai Chi ang kanyang mga kamay, at nagsimulang umikot ang kanyang ilusyon. Sa susunod na sandali, isang malawak na itim at puting Tai Chi diagram ang lumitaw sa itaas ng Genesis Worlds. Ang diagram ng Tai Chi ay umikot, at ang mga makapangyarihang kapangyarihan ay nahulog mula sa langit. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Maging ang mga powerhouse na namatay sa punong tanggapan ng Skynet ay nabuhay muli. Sa ilalim ng nakakasilaw na liwanag, nalilito silang mga ekspresyon. Ang mga nilalang na namatay sa ilalim ng Heavenly Tribulation ay nabuhay din kaagad. Saan man dumampi ang mga ilaw ng Tai Chi ay puno ng sigla. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Agad na nagdilim ang mukha ni Dark Thea matapos makita ang mga pagbabago sa paligid. Alam niya kung anong uri ng kasuklam-suklam at walang hiyang tukana ang pinaplano ni Tai Chi. Aking mga nilalang ng Tai Chi World, pakinggan ang aking panawagan. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Ang novel ay i-update araw-araw. Bumalik at magpatuloy sa pagbabasa bukas, lahat. Ang sinumang walang Tai Chi diagram sa kanilang mga noo ay isang makasalanan. Kung sino man ang makakita sa kanila ay dapat silang parusahan. Ang mga patakaran ay ang mga sumusunod. Ang boses ni Tai Chi ay kumalat sa buong Genesis Worlds. Pagkatapos, maraming bola ng enerhiya ang nahulog mula sa diagram ng Tai Chi sa kalangitan, na nahulog sa mga kamay ng mga buhay na nilalang na may marka ng Tai Chi diagram sa noo. Ang mga bola ng enerhiya ay ginawa upang patayin ang tinatawag na mga kaaway.
Ang mga walang Taiji diagram sa kanilang mga noo ay mga kaaway, na nahahati sa iba't ibang antas na may kaukulang mga gantimpala. Ang mga bola ng enerhiya ay magtatala ng kanilang mga resulta at gagantimpalaan ng pinakamataas na kayamanan pagkatapos pumatay ng isang tiyak na bilang ng mga kaaway. Bukod pa rito, masusubaybayan ng mga energy ball ang mga lokasyon nina James at Dark Thea. Sa 9th rank Heavenly Tribulation, ang Law of Paths ay tumingin kay Tai Chi at same time na sinabi, iyon na ang iyong huling pagkakataon na labagin ang aking mga batas. Tiningnan ni Tai Chi ang Law of Paths at sinabing, alam ko. Hindi ako papayag na umiral ang mga makapangyarihang pag-iral tulad ni James at ng Ying Governor. Gusto ko silang patayin. Napabuntong hininga ang Law of Paths, I really regret giving you two opportunities to sway my laws. Naiintindihan mo ba ang kahihinatnan ng iyong mga aksyon? Tumawa si Tai Chi at sinabing, mas malala pa ba ang kahihinatnan kaysa sa Tai Chi Tribulation na hindi ko maaaring mabuhay? Kung hindi ako makaligtas sa Tai Chi Tribulation, mamamatay ako. Kung gayon, sino ang kumokontrol sa Tai Chi World? Wala itong kinalaman sa akin. Ngunit kung mabubuhay ako, pamamahalaan ko ang Tai Chi World para sa 1,800 panahon. Anong uri ng kahihinatnan ang hindi ko kayang tiisin? Malamig na sinabi ng batas ng landas, ikaw ay isang tuso at taksil na tao. Pero hindi mo dapat kalimutan na siya ang pinili. Maaari mong pahirapan, hiyain, at subukang sugpuin siya. Gayunpaman, hindi mo siya maaaring patayin. Walang magagawa. Mayabang na sinabi ni Tai Chi, hindi ko siya kayang patayin, ngunit maaari ko siyang pilitin na muling magkatawang tao ng walang hanggan. Hanggat siya ay muling nagkatawang tao ng higit sa 81 beses, siya ay magiging isang langgam lamang. Ang batas ng landas ay mahigpit na nagtanong, naisip mo na ba ang mga kapigatian na iyong dadanasin? Good luck, Tai Chi. Sumigaw si Tai Chi, sandali. Hindi mo ba aalisin ang dalawang makasalanang ito? Itinuro niya ang Yegor at Herodias na nakaupo sa malayo. Bumantong hininga ang Law of Paths, we're even now. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Pagkatapos, dahan-dahan silang itinulak ng ilaw pabalik sa headquarters ng Skynet. Bisitahin ang .com para basahin ang buong nilalaman. Dapat maging patas ako. Kung hindi, ako ay isang kahihiyan. Ingatan mo ang iyong sarili, Tai Chi. Ang pinili ay hindi kasing daling pakitunguhan gaya ng iniisip mo.